The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "The kingdom of heaven is like a treasure buried in the field, which a person finds and hides again, and out of joy goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant searching for fine pearls. When he finds a pearl of great price, he goes and sells all that he has and buys it." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Saint Peter Chrysologus was known to be a very good preacher. Kaya po yung word na Chrysologus, ang literal meaning po nito ay golden mouth. So golden mouth because of his ability to communicate theology, the doctrines of the faith, and everything that he said at the time resonated with the people. That's how effective he was in preaching the gospel. Pero siya po ay very interesting na personalidad sa simbahan. Dahil unang-una, nung siya po ay ginawang obispo, kakaiba. Para malaman mo na niya, paano ba nga ba nai-elect ang isang pari bilang isang obispo? Well, dapat siyempre kakitaan ng pari ng kabanalan sa kanyang pamumuhay, galing sa pamamalakad ng parokya, at nakikita yung kanyang pakikipagkapwa-tao, at siya ay magaling sa pagpapatupad ng mga polisiya ng simbahan, at nababalanse niya yung pagiging istrikto at higit sa lahat, yung kung papaano niya rin aalagaan ang kapakanan ng mga tao. So, basically, doon tinitingnan. And of course, ang pinakamalaking factor dyan, syempre yung obispo ng pari ay inonominate siya. Yung kanyang pangalan ay isasubmit niya sa nunciature. Yung nunciature, pinamumunuan ng papal nuncio. Yung papal nuncio, yan ang kinatawan ng Santo Papa doon sa bansa kung saan siya na-assign. So ngayon, kung sakali man yung pangalan ng pari ay sinubmit na doon, may 3 pangalan yan. Usually yung 3 pangalan, kung sino yung nauuna sa listahan, yun ang priority. May pangalawa, kung sakaling nag-refuse at hindi nila nakita sa kanilang pag-iimbestigasyon ang katangi-tangi na mga qualities na hinahanap nila, pupunta sila doon sa pangalawang pangalan. Kung halimbawa yung pangalawang pangalan ay hindi rin, kumbaga, pumasa sa kanilang pagsasaliksik pa, doon sa pangatlong pangalan. Yun po ganun basically. So, ang suma total nito, sabi nila, hindi lang naman human factor ang pumipili sa obispo, kundi, syempre, ando doon yung Holy Spirit, yung divine intervention, ika nga. At eto ngayon pumasok kay Saint Peter Chrysologus. Alam niyo kung bakit? Si Saint Peter Chrysologus, hindi pa nga po pari. Nung siya ay hinirang na obispo, siya ay isang diakono pa lang. Doon sa diocese ng Ravenna, sa Italy, namatay po yung obispo. Ngayon, yung obispo na namatay, hindi pa napapalitan. Kaya nagkaroon ng clamor yung mga tao. Wala pa kaming obispo. Pagpadala na kayo ng obispo dito. Sumulat sila ngayon sa Santo Papa. Yung isang obispo na nakakasakop din, may tinatawag kasi kaming metropolitan. Yung metropolitan, parang ito yung head ng iba't ibang mga diocese. So, pumunta ngayon doon sa Santo Papa. Pagdating nila doon sa Santo Papa, merong clamor yung mga tao kung sino ang gusto nilang gawing obispo. Pero yung Santo Papa nagkaroon ng dream. At yung dream niya, ito si Peter ang gawing obispo. He was a deacon at that time. Deacon, hindi pa siya hindi pa siya eligible para maging obispo kasi dapat ordained priest ka. At least 35 years old and at least with a doctorate in canon law, philosophy, theology, and other expertise. Deacon pa lang. Pero dahil nagkaroon ng pangitain, alam niyo ang ginawa? Siya ang ginawang obispo. Again, this was, I think, divine intervention. Divine intervention in a sense that yung human factor gusto ng mga tao, pero kinalimutan, binaliwala ng Santo Papa because it is Peter Chrysologus who was fit for the job according to his dream.
So ngayon, tinitingnan ko ito na may intervention. Yung mga intervention ba yan, tinatawag nating divine, nangyayari lang sa buhay ng simbahan, sa mga pare, kapag siya ay oordinahan bilang pare, o di ka magiging obispo, magiging santo papa, divine intervention happens to anyone. Nang ibig sabihin, sa buhay natin, hindi pwede na tayo lang ang gumagalaw, tayo lang ang may akda ng lahat, blessings man yan na dumating sa atin, dahil sa gagagawa natin. No. Always think that there is that divine power operating in our lives. So we cannot just simply say that we are dissociated from God. In fact, sa ganito po mga narrative, mga kwento, damang-dama kitang-kita ang katotohanan na nariyan ng Diyos. Sometimes we feel as if our life is devoid of anything spiritual, supernatural, or divine. Yun ang pakiramdam natin. Kasi nga sabi natin, busy tayo sa ganitong gawain, di na tayo nakakapagsimba, di na tayo nakakapagdasal, lagi-lagi tayo nagkakasala, hindi na tayo nakakapangumpisal. So feeling natin, ang layo-layo natin sa Diyos. Pero feeling mo lang yun. Because even God is close to sinners. Hindi pwede na ang Diyos na rin ang lumalayo sa mga nagkakasala. Hindi pwede ang Diyos ang lumalayo sa mga taong busy. In fact, ang Diyos ang lumalapit. It's just a matter of feeling His presence in our life. So yun ang nakita ko na isang magandang lesson para sa atin na hango o halaw sa buhay nitong si St. Peter Chrysologus. And I would even believe na yung kakayahan niya na mag-preach, yung mga tao ay talagang nahuhumaling sa kanya. Kumbaga siya ay pinupuntahan, hinahanap-hanap dahil ang galing-galing niya magsalita. I would believe that it is God is speaking through him. Yung kakayanan niya na mag-communicate sa mga tao, I think there is that divine element making him very much eloquent and at the same time effective in evangelizing and reaching out to the people. Kasi alam niyo, kung wala yung Diyos doon sa taong pinag-uusapan natin kay Peter Chrysologus, palagay ko iba din ang kanyang gagawin. So hindi lang siya magaling na preacher, talagang ipinakita niya rin yung kanyang paninindigan sa katuruan ng simbahan. O meron po na isang issue noon na namamayagpag. Ang tawag dito, heretical teaching or doctrine. Ano yun? Monophysitism. O, medyo technical yan, isi-simplify ko. Ito po yung doktrina na ang paniniwala na meron lang isang nature ang Diyos, yung divine nature. Pero yung opisyal na pagtuturo ng simbahan, dalawa ang natures ng Diyos, human and divine. Pero yung monophysitism, kaya mono, only one nature, divine nature lang. Parang tinanggal mo yung human nature. Yung Diyos, naging tao. Di ba? So, dinepend ito ni St. Peter Chrysologus. So, he was an ardent promoter and of course, defender of the mainstream teaching that there are two natures in Christ, the human and divine nature. So, isa yan sa kanyang mga naging advocacy. Making people understand na hindi mo pwede na isantabi, kalimutan, i-reject na merong Diyos na naging tao. Kaya divine and human. So sa ganitong pamamaraan, nakita ulit natin, yes, God indeed is working through Him. So for us, listening to the life of St. Peter Chrysologus, with all his contributions, homilies, defense of the faith, wag na wag kakalimutan na sa buhay natin, ulit-ulitin ko yan, there is that God factor. There is always God working in and through us. And so, it is just a matter of feeling God's presence. And do not make us an excuse. Di ko na maramdaman ng Diyos kasi malayo na ako sa Kanya, di na ako nagdadasal. Even if we are sinners, God is still give us the capacity to feel His presence. Kasi alam ninyo, yung mga taong makasalanan o
o nagkakasala, sila pa dapat ang nilalapitan ng Diyos. Kasi kung nakita ninyo sa scriptures, public sinners, sila yung mga naniningil ng buwis, sila yung mga babae of ill repute, pinupuntahan mismo ni Jesus because God is with them and for them. As we end this reflection on the life and intervention of God in our human existence, we thank the Lord for again making us aware that we are not alone. Sometimes you feel you are alone, but please do not think so, because God is there and He is with you. Amen.